Dying with Jesus by death reckoned mine. Living with Jesus a new life divine. Looking to Jesus till glory does shine. Moment by moment, O Lord, I am thine. Moment by moment, I'm kept in His love. Moment by moment, I fly from above. Looking to Jesus till glory does shine. Moment by moment, O Lord, I am thine. Never a trial that He is not there. Never a burden that He doth not bear. Never a sorrow that He doth not share. Moment by moment, I'm under His care. Moment by moment, I'm kept in His love. Moment by moment, I fly from above. Looking to Jesus till glory does shine. Moment by moment, O Lord, I am thine. Never a heartache and never a groan. Never a teardrop and never a moan. Never a danger, but there on the throne. Moment by moment, He thinks of His own. Moment by moment, I'm kept in His love. Moment by moment, I fly from above. Looking to Jesus till glory does shine. Moment by moment, O Lord, I am thine. Never a weakness that He doth not feel. Never a sickness that He cannot heal. Moment by moment, in war, in weal, Jesus, my Savior, abides with me still. Moment by moment, I'm kept in His love. Moment by moment, I fly from above. Looking to Jesus till glory does shine. Moment by moment, O Lord, I am thine. My soul in sad exile was out on life's sea, so burdened with sin and distress. I heard a sweet voice saying, make me your choice, and I entered the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. I yielded myself to His tender embrace,
and faith taking hold of the word. My fetters fell off and I anchored my soul. The haven of rest is my Lord. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. The song of my soul since the Lord made me whole has been the old story so blessed of Jesus who'll save whosoever will have a home in the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. How precious the thought that we all may recline like John the beloved and blessed. On Jesus' strong arm where no tempest can harm, secure in the haven of rest. I've anchored my soul in the haven of rest. I'll sail the wide seas no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm safe evermore. Magandang gabi mga kapatid. Actually, kauwi ko lang po, sa isang paglalakbay. Binisita po namin ng dalawang matandang mga kapatiran. Actually, wala akong plano mag-live ngayon dahil nga po sa kinapustahan ng oras. Pero pagdating ko sa bahay, nabasa ko po ang isang post sa Facebook na may katanungan po ganito. Can a Christian divorce and remarry while their spouse is still alive? Yun ang tanong. Yung pong tanong na yun, ang sagot doon ay no. Kung yan lang ang tanong, can a Christian divorce and remarry while their spouse is still alive? Ang sagot doon, no. May meron siyang comment, sabi rito, na pinag-uusapan sa Matthew chapter 19 verse 9. At ating babasahin po yung talatang yun. So dito po, ang nagbibigay po ng parang controversy ay yung salitang except o maliban. Ang isang definition po ng except, kung natin pong titignan, pag sabing except, merong isang rule, yun ang ibig sabihin niya. Wherein pag merong exception, yun lamang ang pagkakataon na hindi ikay lumalabag doon sa pangkalahatang kautusan, pero dahil merong exception, ay hindi ka lumalabag. Yun po ibig sabihin ng exception. So an exception is a person, thing, or event that is excluded from a general rule or does not conform to standard expectation. Ganyan. So, ikay binibigyan ng pagkakataon o sa isang exception na hindi ka susunod doon sa batas na hindi ka nagkakasala. Yun ang ibig sabihin ng except or exception. So, merong rule, pero pag merong exception, the rule does not apply. Yun ang ibig sabihin ng exception, mga kapatid. Halimbawa, pag sinabing all citizens of the Republic of the Philippines aged 18 to 59 years old need
to pay taxes. So, yun ang rule. An exception, except for senior citizen. Pag sinasabing ganon, yung senior citizen ay hindi na kailangan magbayad ng tax. They are exempted from paying tax without violating the law. Yun ang exception. Sabi ng maliban, yun na lang ang pagkakataon na pinapayagang lumabag sa batas na hindi ka nagkakasala. Yun ang ibig sabihin ng exception. So dito po sa Matthew chapter 19 verse 9 o mayroon pong paliwalag dito sa Brother Ron Halbrook, if and only if this case exists. Sabi, yun lamang ang pagkakataon na pwede kang hindi sumunod sa kautusan na hindi ka nagkakasala. No, sa Matthew chapter 19 verse 9, ito po ang isang sabihin na batas na makikita natin na batas po ng pag-aasawa. Yun po ang makikita natin. Basahin po natin. Ang context po rito ay ganito. Sa verse 3, the Pharisees also came to him, testing him, and saying, is it lawful for a man to divorce his wife for just any reason? Yun ang tanong nila. Pwede bang iwalayan ng isang lalaki ang asawa niya kahit anong dahilan? Yun ang tanong nila. Tandaan po natin yung tanong na yun. Ano po? Sa verse 4, and he answered and said to them, have you not read that he who made them at the beginning made them male and female, and said, for this reason a man shall leave his father and mother and be joined to his wife, and the two shall become one flesh. So then they are no longer two, but one flesh. Therefore, what God has joined together, let not man separate. So hindi kayo pwede maghiwalay kanya. Anong pinagsama ng Diyos sa pag-aasawa ay hindi maaaring paghiwalay ng tao. Whether the man refers to the government or the man refers to the husband, hindi mo pwedeng umiwalay dun sa pinagsama ng Diyos. Yan ang sinasabi. Then meron silang tanong sa verse 7. They said to him, why then did Moses command to give a certificate of divorce and to put her away? Doon di yung tinutukoy po ito isang utos sa Deuteronomy. Ano po? Na doon po pinapayagan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa. Basahin po natin sa Deuteronomy. Kung di po nagkakamali. Ito po ay ang ating pong pag-aaral ngayon ay walang paghahanda. It's part of the moment. Nakita ko lang po yung post at gusto lang po nating pag-aralan. This is Deuteronomy chapter 24, verse 1 to 4. When a man takes a wife and marries her, and it happens that she finds no favor in his eyes because he has found some uncleanness in her, and he writes her a certificate of divorce, puts it in her hand, and sends her out of the house, when she has departed from his house and goes and becomes another man's wife. If the latter husband detests her and writes her a certificate of divorce, puts it in her hand, and sends her out of his house, or if the latter husband dies, who took her as his wife, then her former husband, who divorced her, must not take her back to be his wife after she has been defiled. For that is an abomination before the Lord. And you shall not bring sin on the land which the Lord your God is giving you as an inheritance. So ito yung sinasabi nila. Pero itong batas na ito, mahirap na batas. Dahil pag iniwalay mo ang asawa mo, at pagkatapos nag-asawa siya ng ibang lalaki, dahil iniwalay mo na siya. At yung lalaking bagong asawa niya ay iniwalay rin siya, o pag namatay yung bagong asawa niya, yung dating asawa niyang, hindi niya pwede maging asawa yung asawa niya. Yun ang utos dito. So yes, you can divorce. But once you divorce your wife, you cannot get her back. Pag iniwalay mo ng asawa sa batas na ito, hindi mo na siya maging asawa muli. Kahit nahiwalayin pa siya ng bago niyang asawa, o kahit mamatay pa yung bago niyang asawa. Hindi mo na siya pwede maging asawa muli. So ito isang mahirap na batas. Kailangan mag-isip ka ng 70 beses bago mo iwalay ng asawa. Bakit pag iniwalayan mo siya, hindi mo na siya pwedeng kunin muli bilang yung asawa.
So ito sinasabi rito sa Matthew chapter 19. Bakit kanya? Sabi ng mga Pharisees, they said to him, why then did Moses command to give a certificate of divorce and to put her away? Ang sabi ng Panginoon sa verse 8, and he said to them, Moses, because of the hardness of your hearts, permitted you to divorce your wives, but from the beginning it was not so. So bawal daw sa simula. And I say to you, whoever divorces his wife, except for sexual immorality or fornication, sa ibang salim, and marries another commits adultery. And whoever marries her which divorced commits adultery. Ito po may exception, except for sexual immorality, except for fornication. What is the general rule? Dito mayroon general rule plus the exception. But what is the general rule? Dito sa Mark chapter 10, this is the general rule. Ito yung general rule for marriage. Mark chapter 10, 11, and 12. In the house, his disciples also asked him again about the same matter. So he said to them, whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. And if a woman divorces her husband and marries another, she commits adultery. So, ang general rule na sinasabi ng Panginoon, pag ikay nag-asawa, hindi mo siya pwedeng hiwalayin. Hindi mo siya pwedeng hiwalayan. Dahil pag hiniwalayin mo siya, at nag-asawa siya ng iba, at pag hiniwalayin mo ang asawa at nag-asawa ka ng iba, you are committing adultery. Dahil asawa pa rin siya sa harapan ng Diyos. Hindi pa natanggal yung pagkatali niyo bilang mag-asawa. So, pag ikay may asawa at nag-asawa ka ng iba, you are committing adultery. And vice versa doon sa babae. So, alam niyo bakit dito sa Mark chapter 10, lalaki, bawal hiwalay ng asawa at mag-asawa ng iba, at sinasabi rin yung babae, bawal hiwalay ng asawa niya at mag-asawa ng iba, dahil ang Mark ay sinulat para sa mga Gentiles. Under the Jewish dispensation, yung lalaki lang ang maaaring mag-divorce sa asawa babae. Yung asawa babae, niya pwedeng gawin nyo. Sa Luke chapter 16, verse 18, basahin natin, whoever divorces his wife and marries another commits adultery, and whoever marries her was divorced from her husband commits adultery. So dito sa babae, lalaki pa rin na sinasabi. So in general rule, one man, one woman for life without divorce. Yun ang general rule. Bawal maghiwalay. So alam na, maliwanag ngayon what's the general rule. What is the exception to the general rule? Pag sinabi natin what is the exception to the general rule, ano lamang ang pagkakataon na pwede mong hiwalayin ang asawa mo at mag-asawa ka ng iba. Yun ang general rule. So what is the exception to the general rule? Pag nagkasala sila ng fornication. Ito po ay malalim na pag-aaral. Kailangan natin unawain that the binding, yung pagsasama ng mag-asawa, ayun ay ginawa ng Diyos. You are bound by the Lord in marriage. Pinagsama kayo ng Diyos. So, anumang pinagsama ng Diyos pag-aasawa, hindi pwedeng paghiwalay ng sinuma. Whether it's the government, or whether it's the husband, or whether another man. Hindi mo pwedeng paghiwalayan. Yung marriage bond, hindi nawawala yun. Kahit na mag-asawa ka pa ng iba, you are still married in the eyes of God to the same man or to the same woman. Hindi nawawala yun. Kaya nga, pag ikay may asawa at nag-asawa ka ng iba, andun pa rin yung marriage bond, nagkakasala ka ng adultery, dahil asawa mo pa rin yung asawa mong hiniwalayan sa harapan ng Diyos. Pwede na kayo hindi mag-asawa dahil nag-asawa ka ng iba. So, practically, hindi na kayo mag-asawa, pero you are still bound by the Lord dahil kayo pinagsama ng Diyos. The fact that nag-asawa ka ng iba doesn't remove the marriage bond made by the Lord. Yun ang tandaan po natin. Ngayon, dahil pinagsama pa rin kayo ng Diyos, so, a general rule, you cannot divorce. So, what is the exception? Pag sinabi na exception, ano lamang yung pagkakataon na pwede bang hiwalay ng asawa mo at mag-asawa ng iba? Tandaan po natin, what is the general rule? Kasi yung tanong nila sa Matthew chapter 19,
may kaugnayan sa Deuteronomy chapter 24. Sa Deuteronomy chapter 24, pwede mong hiwalayin ang asawa at mag-asawa ka ng iba. Yung babaeng hiniwalayan mo, pwede na siya mag-asawa ng iba. So yun ang tinatanong nila. Pwede bang hiwalayan ng isang lalaki kanyang asawang babae? Siya naman dahilan. Now, under the law of Moses, pinayagan niya ng Diyos dahil sa katigasan ng kailang puso. So pag hiniwalay mong asawang babae, yung lalaki na hiniwalay yung asawa, pwede siya mag-asawa ng iba. At yung babae hiniwalay, pwede rin siya mag-asawa ng iba. Pero yung pinag-uusapan nito, hiwalayan at mag-asawa ng iba. Yun ang tanong nila, di ba? Yun ang kailang concern. Kaya sinagot sila ng Panginoon, hindi kanya. Bawal maghiwalay, maliban lang sa isang dahilan. Di ba ang tanong nila, anong dahilan? Para hiwalay mo ng asawa mo? Pagka ang isang lalaki ay nagkasala ang kanyang asawa ay nagkasala ng fornication, proven beyond reasonable doubt. Hindi suspensya lang, pero talagang napatunayan na siya nagkasala ng pagkikapid, yung lalaking innocent party, pwede niyang ihiwalayin ang asawa niya na pinapayagan ng Diyos. In other words, pag nagkasala ng pagkikapid ng asawa at iniwalayan mo siya dahil sa dahilan na yon, sinisira na ng Diyos yung marriage bond. So, hindi na kayo mag-asawa sa harapan niya. So, yung lalaki, yung innocent party, pwede siya na mag-asawa ng iba. Dahil wala na siyang asawa sa harapan ng Diyos. Yun ang dapat nating maliwanagan sa issue na ito na hindi naintindihan ng karamihan. There is what we call the marriage bond. Pinagsama kayo ng Diyos. Kailan? Noong kayo naging mag-asawa. Through a covenant. Hindi pa rin isang controversy. Hindi kayo pwede mag-usap lang mag-asawa na kayo. It's a covenant. Pag sinabi natin covenant, it's made in the presence of witnesses. Na kayo nagpalitan ng yung vow na sinasabi, I accept you as my wife. At sasabihin ng babae, I accept you as my husband. In front of witnesses, that's a covenant. So pag ginawa ninyo yun, at sa Romans 13, you submit under the government. Pero kayo pinagsasama ng Diyos pag nagkaroon kayo ng marriage covenant. In the presence of the government, sundin mo lang yung regulation para makarating kayo doon sa covenant. In the absence of the government, pwede pa rin kayo magkaroon ng marriage covenant in front of witnesses. Pag ginawa niyo yun, magsama kayo sa harapan ng Diyos. So pinagsama kayo ng Diyos ngayon. Ang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng paghiwalayin ng tao, ng gobyerno, maliban lang sa isang dahilan. Kapag nagkasala ng pakikyapi, yung isa sa party, either yung babae, yung lalaki. Then, at that point, na ihiwalay mo yung nagkasala ng pakikyapi, sinisira na ng Diyos yung marriage bond. Hindi na kayo mag-asawa sa harapan ng Diyos. Kaya pwede ka na mag-asawa muli. Pero yung nagkasala ng pagkikapit, hindi siya pwede mag-asawa muli. Dahil nagkasala siya ng paninira doon sa marriage bond. Dahil kung hindi ganon, napakadali niya. Kung gusto mo lang hiwalay ng asawa, magkasala ka lang ng pagkikapit. So, hiwalay ka, mag-aasawa ka rin. So, ibig sabihin, crime pays. Nagkasala ka na, pwede mo pang hiwalay ng asawa mo at mag-asawa ka ng iba. Hindi na batas ng Diyos. Bawal maghiwalay. Yun ang batas ng Diyos. Whatever is the reason, bawal maghiwalay except for one reason. Ano yan? Fornication. Pag fornication, yung babae, yung taong may asawa, nakikipagkaisa siya sa taong hindi niya asawa. So now he's breaking the marriage bond na pinagsama sila ng Diyos. So pinapayagan ka na ng Diyos ngayon na hiwalayin mo siya dahil alam po natin lahat, ang pag-aasawa is just based on trust. Alam ng Diyos yun. Dahil siyang gumawa ng pag-aasawa. Actually, hindi man pagmamahal. Si Isaac at si Rebecca, hindi man sila magkakilala. Si Rebecca, nagpadala ng messenger yung tatay ni Isaac, si Abraham, na panapan mo ko ng asawa sa aking mga kamag-anak sa lupain. At nung nakakita yon, sinabi kay Rebecca, ganito mangyayari sa iyo. Ikay maging asawa na aking anak ng aking amo kanya. Pumayag si Rebecca, pumayag din yung kamag-anak ni Rebecca. So sumama si Rebecca doon sa alipin ni Abraham.
So along the way, nakita niya yung lalaki, si Isaac. Sino itong lalaking ito na sumasalubong sa atin? Ang sabi nung alipin, is your master. Kinuha siya ni Isaac, hindi siya kilala. Hindi siya kilala Rebecca, hindi rin niya mahal si Rebecca. Dinala sa kanyang tent, nag-shipping sila at naging asawa niya. At doon pa lang niya minahal si Rebecca. So hindi necessary na may pagmamahal yan. Ang pinangalam ng Diyos, ang pag-aasawa is based on trust. Pag nagkasala ng pagkikapid ang isang may asawa, is he or she's breaking the trust na alam ng Panginoon na mahirap kuminsan ibalik. So is giving the privilege na iwalay mo yung nagkasalang pagkikapid at magkasawa ka ng iba. Ngayon, kung ini-insist nila, ang pinapayagan lang ay maghiwalay kayo, hindi pwede mag-asawa yung innocent party. Patay ka, bata ka. Bakit? Yung nagkasala lang pagkikapid, meron siyang ibang asawa, ikaw wala. Anong klase batas yun? Mas agrabyado yung innocent party doon sa nagkasala. Yung nagkasala ng pagkikapid yun eh. Paano yung innocent party? He or she will suffer forever dahil sa kasalanan ng asawa niya. Hindi ganun ang sinasabi ng Biblia. Kaya pinapayagan ka ng privilege, yung salitang exception, para ikaw ay magkaroon ng pagkakataon na hiwalay mo ng kasalan ng pagkikapit at magkasawa ka muli. Dati sinisira na ng Diyos yung marriage bond. Ganun lang, simple yun. Dito natin dapat makilala yung marriage bond. Yung pinagsama ng Diyos. That is the marriage bond. Yung actual marriage, iba yun. Marriage bond, pinagsama kayo ng Diyos, pagkatapos magsasama kayo bilang mag-asama. So bago kayo magsasama bilang mag-asama, kailangan pinagsama na kayo ng Diyos bilang mag-asama. Yun yung nangyayari during the process of the covenant. The marital covenant. Kung ano man ang regulations sa lugar ng sino man nag-aasawa. They will exchange vow in front of witnesses. At yun ay tatakapin ng Diyos na kayo mag-asawa na. Otherwise, kung walang regulation, paano natin malalaman kung sino may asawa at kung sino hindi may asawa? Kasi dito, pag kayo nag-asawa ng taong iniwalayan na ang dahilan na hindi fornication, nagkakasala ka rin ng pakikapit at adultery dahil kayo sumisiping sa isang tao hindi mo asawa. So to prevent that, kailangan clear-cut sinong may asawa at kung sinong hindi may asawa. Doon ang purpose ng gobyerno. Siya nagsaset ng regulation para hindi magulo. Pero nagsasama ng dalawang tao bilang mga asawa ay ang Diyos. Ngayon, kung naniniwala ka, yun po ang point nung post at yung comment ng kapatid. Babasahin ko po, yung comment ng kapatid. Hindi ko nababasahin yung pangalan. Kasi in-involve nila ako sabi nito. Anong masasabi mo, Brother Lordy, sa sinasabi ng mga kapatid ng salitang maliban sa Matthew chapter 9 na sinasabi ni Jesus para lang sa paghihiwalay at di kalakip o saklaw nitong remarry. So pinapalabas na ang not guilty or innocent party hindi raw pinapahintulot ng mag-asawa at buhay pang wife kahit nagkasal fornication ng isa. Sinasabi lang nila yun. But what's the point of giving an exception to the rule? What is the rule? Ang rule, one man, one woman, for life, no divorce. That's the rule. So what's the exception? Fornication, ibig sabihin nun. Pag nagkasala ng pagkikapid ang asawa mo, pwede mo siyang hiwalayan at pwede ka namang asawa muli. Dahil yung marriage bond ay tinanggal na ng Diyos. Kaya nga may exception dun eh. In other words, that's the only case na pwede mong hiwalay ng asawa at mag-asawa ka ng iba without committing adultery. Dahil hindi mo ng asawa, yung iniwalayan mo. So kung wala ang asawa, hindi ka pa pwedeng mag-asawa sa harapan ng Diyos. Yung confusion po kasi ng mga kapatid, pinagsasama nila Romans chapter 7 doon sa Matthew chapter 9. Hindi pareho ang context noon. Doon sa Romans chapter 7, ang pinag-uusapan rito, hindi naman pag-aasawa. Ang pinag-uusapan dito, kung yung mga Hudyo na naging mga Kristiyano ay nasa ilalim pa rin sila ng kautusan ni Moises. Yun ang pinag-uusapan doon. Incidentally, ginamit lang ni Apostle Paul yung kaso ng pag-aasawa para maintindihan na mga Hudyo naging Kristiyano
Na pag naging Kristiyano sila, wala na sila ng kautusan ni Moses dahil patay na sila doon. Ganyan. So pag patay na yung asawa mo, hindi ka na rin napapailalim doon na kautusan ng asawa mo. So pwede ka na mag-asawa muli. Hindi pinag-uusapan dito yung exception. Ibang pinag-uusapan dito. Basahin po natin. Or do you not know, brethren, for I speak to those who know the law, that the law has dominion over a man as long as he lives. That's a general principle. Pag ikaw po ay nabuhay at namatay ka, ay hindi ka na sakop ng batas ng bansa. Aalisin ka na nga sa tala ng mga buhay. Hindi ka na obligado magbayad ng tax dahil patay ka na. So yung batas ay kailangan ka lang sumunod habang ikay buhay. Yan ang sinasabi ni Pablo. That's the general principle of being under any law. Tapos sabi nito, for the woman who has a husband is bound by the law to her husband for as long as he lives. Pabang buhay yung asawa mo, hindi ka pwedeng mag-asawa ng iba kasi buhay pa yung asawa mo. Hindi pinag-uusapan nito yung exception. Ang pinag-uusapan nito, kailan ka pwedeng mag-asawa? Under the general rule. Ano yun? Pag namatay ang asawa mo. Tuloy po natin. But if the husband dies, she is released from the law of her husband. So then if while her husband lives, she marries another man, she will be called an adulteress. But if her husband dies, she is free from that law, so that she is no adulteress, though she has married another. Ginamit ni Pablo yung prinsipyo yun para sa prinsipyo ng relasyon ng mga Hudyong Kristiyano sa kautusan ni Moises. Basahin po natin. Therefore, my brethren, you have become dead to the law through the body of Christ, that you may be married to another, to him who was raised from the dead, that we should bear fruit to God. So tayo po magkapagkaisa sa ating Panginoon, sabi niya, dahil patay na kayo sa kautusan ni Moises. In other words, for as long as the law of Moses exists, yung mga Hudyo ay mapapailan, but the law of Moses is already dead. Dahil tinanggalan ng Diyos. So pwede sila ngayon mapailan sa ibang kautusan, yung kautusan ng ating Panginoon. That's a general principle of marriage. That you can only remarry if your spouse died. Sa Matthew 19, di ba pinag-uusapan doon? Ano lamang ang dahilan na pwede mong iwan ng asawa mo na hindi ka nagkakasala? Yun ang pinag-uusapan doon. So hindi pa rin ang pinag-uusapan ng dalawa. Huwag natin pagsamahin. Kaya nililito tayo kasi habang buhay ang asawa, hindi ka pwede mag-asawa. Pero sabi ng Panginoon sa Matthew 19:9, pag nagkasala siya ng pagkakapit, pwede mo siyang hiwalayan. With the Lord's permission, pwede mo siyang hiwalayan. Pag iniwalay mo ng asawa mo ba rin siya? For the sake of argument, meron tayong divorce law. So, dinivorce mo yung asawa mo. Nag-asawa siya ng iba. Asawa pa ba siya? Hindi mo na siya asawa. Asawa siya na ng iba. Practically speaking, hindi na kayo mag-asawa. Ba, hindi na kayo nagsasama eh. Nagsama na siya ng iba. Nag-asawa siya ng iba. Hindi yung kinikilala ng Diyos. Pero hindi na kayo mag-asawa. You are still bound by God, but you are not married. Dahil yung asawa, nag-asawa na siyang iba eh. So under that circumstance, hindi ka pwede mag-asawa. Dahil hindi ang dahilan na hindi fornication. Dahil one woman, one man for life. Nagkakasala ng asawa mo na hiniwalayan ka ng adultery. Kasi nagkasawa siya ng iba, pero kayo hindi. Pero kung ang dahilan na hindi fornication, basta ka lang niya hiniwalayan, at nag-asawa siya ng iba, you cannot remarry. Dahil ang point dito, yung exception na pwede mong hiwalay ng asawa mo at mag-asawa ka ng iba is if, and only if, nagkasal ang pakikapit yung asawa mo. So, hindi lang nakuha yung exception na pag-iwalay lang. Yun ba pinag-uusapan sa Matthew chapter 9? Tandaan natin, tingnan yung context ng Deuteronomy chapter 24. Pag yung lalaki hiniwalay yung asawa niya, pwede siya mag-asawa ng iba. At yung babaeng hiniwalay, pwede siya mag-asawa ng iba. Yun ang Deuteronomy 20. Yun ang alam ng mga Pariseo. Yun ang alam ng mga apostles, ng mga disciples. Dahil yun ang batas nila. Kaya nga pag tinatanong nila, sabi dito, the Pharisee also came to him, testing him, saying to him, is it lawful
for a man to divorce his wife for any just reason. Under the law of Moses, pag divorce mo yung asawa mo, pwede ka mag-asawa ng iba. Nilagay ng Diyos yung regulation na yon na pag iniwalay mo ang asawa mo, hindi mo na pwedeng kunin muli bilang asawa to protect the woman. Kasi baka ang gagawin, di-divorce niya, tapos kukunin niya muli, di-divorce, kukunin niya muli. Para ma-prevent yun, to protect the woman. So pag iniwalay mo ba, hindi mo na siya pwedeng kunin ang asawa muli. Yun ang Deuteronomy 24. Yun ang tinatanong ng mga Pariseo. Yun ang alam nilang batas eh. Under the law of Moses, pag iniwalay mo ang asawa mo, ay pwede ka na mag-asawa muli. Kaya yun ang tinatanong nila. Kasi lagot sila ng Panginoon. Bakit may exception to? To answer the reason na pwede mong hiwalay ang asawa mo at mag-asawa ng iba. Yun ang sinasabi ng Matthew chapter 19 verse 9. Kaya sabi po ng mga disciples sa verse 10, his disciples said to him, if such is the case of the man with his wife, it is better not to marry. Kasi sila'y sanay doon sa batas na pwede mong hiwalay ng asawa mo pag nakakita ka ng isang bagay na hindi mo nagustuhan or uncleanness, whatever is the definition, eh pwede mo na siyang hiwalay at pang-asawa ng iba. Yun ang alam nila eh. So kung hindi pala ganun kanya, hindi pala ganun, fornication lang ang dahilan pa pwede mo siyang hiwalay at mag-asawa ng iba, ay huwag na tayo mag-asawa nila. Dahil nasanay sila doon sa batas na yun. Ngayon, sabi ng Panginoon, sa verse 11, but he said to them, all cannot accept this saying, but only those to whom it has been given. For there are eunuchs, so hindi nag-aasawa, who were born thus from their mother's womb. May talagang pinanganak na hindi mag-aasawa. Tapos, and there are eunuchs who were made eunuchs by men. Ito yung mga kalalakihan na inalis yung ari para yung siya pinangasiwaan yung mga asawa ng hari. Pagkatapos, and there are eunuchs who made themselves eunuch for the kingdom of heaven's sake. Ito katulad ni Pablo, hindi kasawa dahil sa paglilingkod sa kaharian. So, sabi ng he who is able to accept it, let him accept it. Kung kaya mo di mag-asawa, di wag ka mag-asawa. Pero, the point is, sabi niya, ang only reason na pwede mong hiwalayin ang asawa at mag-asawa ng iba if he or she commits fornication. That's a privilege, hindi po yung batas. In other words, kahit nagkasawa pa ng fornication, nag-commit pa yung fornication ng asawa, pwede mo siyang patawarin at kung gusto mo tanggapin muli. Although mahirap po yun. Pwede mangyari yun. Pero kung ayaw mo na tanggapin bilang asawa, nag-asawa siya ng fornication, proven beyond reasonable doubt na talagang nagkasala siya ng ganon, ay pwede dahilan ganito ha, huwag tayong mga dito. Ihiwalayin mo siya dahil nagkasala siya ng pagkikapit. Hindi mo siya ihiwalayin, tapos hintayin mo sa mag-asawa muli. Hindi yun ang sinasabi ng Panginoon. Ang reason that mo sa ihiwalayan ay dahil nagkasala siya ng pagkikapit. That is the only reason na pwede mo siyang hiwalayin. At that point in time, yung marriage bond, nasisira na yun. Pinag-ihiwalay na kayo ng Diyos. Pero yung nagkasala ng pagkikapit, he or she can no longer marry. Yun ang kaparusahan doon sa ginawa niya. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Ngayon, kung yun ang paniniwala nyo, na hiwalay lang, at wag ka lang mag-asawa, di yun ang gawin nyo. Pero hindi pwedeng sabihin sa iba yun, na huwag kayo mag-asawa. Dahil di na sinasabi ng Panginoon. Kung exception kasi, balik tayo sa definition. Kung sinasabi ng batas, lahat ng mamayan ng Pilipinas na naghahanap buhay ay kinakailang babayad ng batas. Maliban lamang kung kailang kinikita ay 3,000 lamang kada buwan. So in other words, kung ang kinikita mo ay 3,000 per month, you are not required to pay tax. Hindi ka nagkakasala, no? Pero ang iyong kinikita ay 3,001, ay kailangan magbayad ka ng tax dahil yun ang batas. Pero yung exception to the law, na hindi ka magbabayad ng tax without violating the law, yun ang ibig sabihin ng exception. So doon sa Matthew chapter 9, ano ba yung general rule? Ulitin po natin. Ang approach ko po rito, kailangan tignan muna natin, ano bang batas ng Diyos sa pag-aasawa? O ito yung batas ng Diyos.
Ulitin natin. Sa Mark chapter 10, verse 11 and 12. In the house, his disciples also asked him again about the same matter. So he has said to them, whoever divorces his wife and marries another commits adultery against her. That's the general rule. Also for the woman, and if the woman divorces her husband and marries another, she commits adultery. So pag iniwalay mo ang asawa mo at nag-asawa ka ng iba, nagkakasala ka ng adultery. What is the exception to the rule? Na pwede mong iwalay ng asawa mo at mag-asawa ka ng iba na hindi nagkakasala. What is that exception? Babalik ka ngayon sa Matthew chapter 19, verse 9. Well, if your wife or your husband commits fornication, so pwede mong hiwalayin at mag-asawa ng iba. Because that's the general rule. Yung exception is not the rule. That's the exception to the rule. Dito po tayo dapat maging maliwanag. Marami klaseng false theory about divorce, remarriage, marriage, divorce, and remarriage. Maraming alibay iba. Number one, pag umalis na siya kanya, iniwan ako, pwede na ka mag-asawa ng iba. Sino nagsabi sa'yo? Kung umalis na yung asawa mo, hindi siya nagkasala ng pagkikapit, hindi ka pwede mag-asawa muli. Kahit iniwan ka pa niya. Kung hindi siya nagkasala ng pagkikapit. Kung iniwala ka niya, nagkasala siya ng pagkikapit, ay meron kang dahilan na pwede mo siyang iwala at mag-asawa ng iba. Meron naman yung guilty party can remarry. Pag nagkasala na ng pagkikapit ng asawa mo, pwede mo siyang iwala, pwede na siyang mag-asawa ng iba. What's the point? Di ganyan nilang ginawa natin. Kung kaya mo ng asawa, magkasala ka ng pagkikapit at mag-asawa siya ng iba. Kung the guilty party may remarry, that's foolishness, di ba? So maraming false theory dyan. Pero the truth is, ang kailangan nating approach from the general rule. He who marries, a man who divorces his wife and marries another commits adultery. And a woman who divorces her husband and marries another commits adultery. That's the rule. Ano naman yung pagkakataon na ihiwalay mo yung asawa mo at mag-asawa ng iba na hindi ka nagkakasala if the reason is fornication? Simple lang, di ba? Ba't natin pahihirapan pa natin sarili? Nalilito tayo sa Romans chapter 7, iba yung pinag-uusapan doon. That's another thing altogether. Ang pinag-uusapan doon, kung ang mga Kristiyanong, mga Hudyo, ay nasa ilalim pa rin ng kautusan ni Moises. Ang sabi ni Pablo, hindi. Dahil katulad lang yan kaya ng isang babae na may asawa, kung buhay pa yung asawa at tag-asawa siya ng iba, nagkakasala siya ng tatabangin sa mga niya. Kung ang asawa namatay niya at mag-asawa siya ng iba, hindi siya tatabangin mga niya. So in other words, ang mga Hudyong Kristiyano, dahil patay na sila sa kautusan ni Moises, pwede na silang sumunod sa ibang kautusan. Yun ang kautusan ni Moises. That's the point ng Romans chapter 7. Sa Matthew chapter 9, iba yung context, no? Ano yung mapangahalaga po natin yung context? Kaya nalilito tayo dahil di natin tinitignan yung context. Ano bang pinag-uusapan? Doon sa talatang yun. Doon mo malalaman kung anong kahulugan ng talatang yun according to the context. Kung ikay nakapulot ng isang sulat na hindi sa'yo, nakapulot mo lang. At babasahin mo nilalaman ng sulat, maintindihan mo ba yun? Hindi. Maintindihan mo yung nakasulat doon, pero hindi mo maintindihan kung ano yun. Bakit? Because you don't know the context. Ano bang dahilan na nagsulat yung taong ito? Na hindi mo naman sulat yun. Pero kung ikay sinulatan ng isang kaibigan, maunawaan mo yung sinulat niya because you know the context. Ano bang relasyon nyo? Ano bang pinag-uusapan nyo? Ano bang sinasabi niya sa iyo? Bakit niya sinasabi sa iyo? So, ganoon din ang pagbabasa ng banal na kasulatan. Ano bang pinag-uusapan sa Matthew chapter 19? Ito in view of Deuteronomy chapter 24, di ba? Dahil sabi ng Panginoon, because of the hardness of your heart, sabi niya, ulitin po natin, doon sa verse 18. Kaya sinabi nila yun eh. They said to him, why then did Moses command to give a certificate of divorce and put her away? Ito'y tumutuwa sa Deuteronomy 24. He said to them, Moses, because of the hardness of your hearts, permitted you to divorce your wives, but from the beginning it was not so. Yung Deuteronomy chapter 24, tumutukoy lang yun sa putting away your wife? Hindi.
Tumutukoy yan, you putting away your wife and marry again. Basahin nyo. So, yun ang point ng mga Pharisees. So, ang sabi ng Panginoon, ano ang batas ng Diyos? Ang batas ng Diyos, ang manang pinagsama ng Diyos, hindi pwedeng pag-awalin ng tao. That's the rule. Pero ano na ang exception to the rule, na yung pinagsama ng Diyos ay pag-iwalayin niya at yung isa na walang kasalanan ay magpapayagan niya mag-asawa. Kung ang kasalanan ng asawa ay fornication. Yun ang di ba matinaw yan? Sinasabi ba doon, iwalayin mo lang? Sinasabi ba sa Deuteronomy 24, iwalayin mo lang? Hindi, pwede ka mag-asawa muli. So, yun ang pinupunta ng mga Pariseo. Pero sinabi ng Panginoon kung ano talagang batas ng Diyos sa pag-aasawa. From the beginning, it was not so. So, maliban doon sa panahon ni Moses, doon sa patriarchal period, meron ba kayo nakitang nag-divorce, naghiwalay, na pinayagan ng Diyos? Mula. Doon lamang munang mababasa natin yung pag-iwalay at muling pag-aasawa doon sa Deuteronomy chapter 24. Doon po sa lumang salin, God suffered it. In other words, hindi niya kagustuhan yon, pero pinayagan lang niya. Under the circumstances, dahil sa katigasan ng puso ng mga Hudyo. Pero sabi niya, in the beginning, it was not so. Hindi yan ang batas ng Diyos. So, anong batas ng Diyos? One man, one woman for life. No divorce. What is the exception to that rule? If one of the spouse commits fornication. Ang definition po ng fornication na illicit sexual relationship. Illegal sexual intercourse. Ang context ng sexual relationship is within the context of marriage. Ang pwede lamang mag-commit na ganong bagay ay yung mag-asawa lang. Ngayon, yung isa sa inyo ay nagkasala ng fornication, sinisira mo yung marriage bond ng Diyos. So, alisin na ng Diyos yung pagiging mag-asawa nyo at papayagan niyo yung innocent party na mag-asawa muli. Pero yung guilty party, hindi na siya pwedeng mag-asawa muli. Kasi siyang sumira ng marriage bond. So, sana maging maliwanag siya. Meron kayong tanong, we will entertain yung tanong ninyo. Kasi ito isang pag-aaral. Ayan, tingnan po natin, may tanong na po. Sabi rito, si Brother Od, tingnan po sa cellphone. Minsan itong laptop, pinuputol niya yung ano. Hindi ko nakikita yung ibang dito rin po si tingnan ko. Tingnan ko po, ano po. Okay. John Bautista, good evening. Agosto 12, maayong gabi sa tanan, igsuon sa Ginoo. Magandang gabi sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon. JM Kong, maayong gabi, Brad. Maayong gabi po. Rosie Bautista, good evening to all. Ito po yung buting ina ni Brother John Bautista. Johnson Ramil na ibang rabi, mga kapsat from Ballesteros, Cagayan. Ito yung Ilocano, ano po. Ito rin po si Lolito Relisa, na ibang rabi, kadakayan, kapsat. Magandang gabi siya lahat mga kapatid niya. Agosto 12, pangutanan po, may mga Amerikano na divorce at taga-asawa ng Pilipina. Marami ganitong kaso sa mga denomination. Ano pang advice para sa mga Christian women na may ganitong sitwasyon? Oo, maraming ganyan. Kailangan tanungin, lalo kung Kristiyano babae ka, bakit kayo nag-divorce ng asawa niyo? Kasi kung ang dahilan, di fornication, at nagkakasama mo yung tao, magkakasala ka ng pangalan sa harapan ng Diyos. Lalo kung foreigner, wala namang masyadong access sa tao yun. Nagaling siya sa ibang bansa, di ba? Sa ating bansa, meron silang tinatawag na certificate of no marriage, na talagang walang asawa. So kung divorced, yung lalaki, usually ganun eh. Kung foreigner, American foreigners, etc., at mag-aasawa ng Pilipina, minsan batang-bata, kailangan tignan kung yung anong dahilan ng divorce. Kung ang dahilan niya, we're not compatible, ganyan. Huwag kang tumuloy doon. Dahil pag nagpakasal ka sa taong yun, nagkakasala ka ng pakikipit. At nagkakasala siya ng pangangano niya.
Hindi yung pagsasamahan ng Diyos. In other words, hindi lahat ng mag-asawa ay pinagsama ng Diyos. Sino lamang ang pinagsama ng Diyos? Dalaga, binata. Okay. Biyudo, biyuda. Pwede mag-asawa yan. At yung pangatlo, yung mga asawa na nagkasala ng pagkikapit, pwede mag-asawa muli yun. Otherwise, wala na. Wala na pwede mag-asawa sa harapan ng Diyos. Kung kayo nag-asawa, iniwalayin mo yung asawa mo, tapos yung babae, iniwalay yung asawa niya na yung dahilan di pagkikapit at magsama kayo, sa ibang bansa, papayagan kayo maging mag-asawa that there is a divorce law. Pero hindi kayo pinagsama ng Diyos. You are still bound to your original spouses sa harapan ng Diyos. So, kayong dalawa, pati maging asawa ninyo muli, are committing fornication. Your relationship niyo is not recognized by God. Delikado yun. Dahil ang mga deceived, ito po ang mahirap dyan. Kaya kailangan, pag lalo kung foreigner, kahit na Pilipino pa, kailangan nating maunawaan. Kung binata, walang problema yun. Ang problema kung divorced. Kung byuda, walang problema yun. Kung byuda, walang problema yun. Ang problema yung divorced. Sa bansa natin, walang divorced. E paano kung foreigner, may divorce law sa bansa nila? Kailangan mong tignan sa liksikin kung ang dahilan ng divorce ay fornication. Otherwise, yung taong yun ay walang karapatang mag-asawa muli. Dahil dito sa Hebrews chapter 13, verse 4, marriage is honorable among all, and the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge. Kaya kailangan mag-ingat tayo sa ganun. Yun po sagot doon sa katanungan ni kapatid na Augusto Dongsi. Si Gina Le, good evening, ganyan. Kaya tignan ko lang po yung kompletong pagbati. Ano po. Alam niyo, minsan, kailangan po tayo maging maingat. Iba niya, Senior Sunny, magandang gabi po mga kapatid. Sabi ni Brother John Bautista, batay sa Mateo 19, hindi sapat ng isang lalaki legally divorced para masayang malaya na sa mag-asawang mali. Ang mahalagang tanong ay bakit tatapos ang unang isang. Sinabi ni Jesus na sino mang humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ay nagkakasala ng pangalo niya maliban kung paghiwalay dahil sa sexual immorality. Actually, wrong translation niya. The correct translation is fornication. No? Dahil ito galing sa atang Greek na pornea. Kung ang malalaki, ang inisyenteng asawa, iniwalayan niya ang kanyang asawa dahil ito ay nagkasala ng fornication, may batayan sa Matthew 19 na maaari sa mag-asawang mali. Kung ang divorce ay dahil lamang sa irreconcilable differences, pagkawala ng pagmamahal, financial problems, personality conflict, o dahil may ibang gustong pakasalan, hindi sakop ng exception ni Jesus. Kung sa mismo ang nangaliwa sa naging dahilan pagkasya ng unang asal, hindi siya dapat ituring na malayang mag-asawang muli. A civil divorce certificate ay nagpapatuloy lamang ng tapos ng kasal ayon sa batas ng tao, hindi ito automatic yung pinatutunay malaya na siyang mag-asawa ayon sa salita ng Diyos. Kung makita natin, kailangan nunawain natin yung marriage bond. Ang gumagawa niya na yung Diyos. For as long as the marriage bond is intact, hindi ka pwede mag-asawang muli. Kung halimbawa, nag-iwalay kayo, hindi na tayo mag-iwalay na tayo. Hindi kayo pareho pwede mag-asawang muli. Dahil you are still husband and wife sa harapan ng Diyos. The marriage bond is still there. Masisira lang yung marriage bond na yan. Pag iniwalay mong asawa mo dahil nagkasala sa ng pagkikapit, that's the only time, if and only if, na mag-asawa kang muli, na hindi ka nagkasala sa paningin ng Diyos. Ganun ang makikita natin batas ng Diyos. Kaya, because of this, kailangan tayo mag-ingat sa pagpili ng ating asawa at also sa ating relationship sa asawa natin para hindi magmantong sa ganung klaseng malungkot na sitwasyon. Wala po tatang Bill Jones J.K. Good evening, brother. Gusto po sa salamat po muli. Wala na po ako nakitang comment. Ito pong posisyon na ito ay common. Dahil po sa
misunderstanding sa Romans 7 at pinagsasama nyo doon sa Matthew chapter 19 verse 9, hindi pwede magsamahin nyo. Ibang pinag-uusapan. Iba yung context. So, ang pwede nung gawin, habang buhay, hindi pwede magsama, maliban lang, kung kasalan per cupid, yun lang makikita natin, maunawaan nating batas ng Diyos. The exception, hindi ito yung rule. It is the exception. Hindi batas yun. The batas is this. What's the exception to the batas? Yun ang exception. Pag nagkasala ng fornication, pwede mo siyang iwalayin, mag-asawa ka ng mali, hindi ka nagkakasala sa Diyos kasi pinayagan ka na ng Diyos. Pero nagkasala ng pagkikipid, hindi siya pinapayagan ng Diyos na magsama mali. Because bakit? Siya nagkasala. Siya ang sumira dun sa marriage covenant na makikita natin. Itinawala po sa aking meron po rito, Jonathan Gonzalez. Mayang gabi, soon watching from Libertad, Church of Christ. At Samanot, Zamboanga del Sur. Layo po, no? Leo M. Lacanlale, good evening po sa lahat. Maraming salamat po. Talaga may plano po kung mag-live ngayon, kaya lang, linabi po kami dahil binisita namin dalawang matandang kapatid sa Tarlac City. Parang naisip ko, wala nang oras. Pero nakita ko lang po yung post tungkol dyan. Sabi ko, sige, mag-live na rin ako ngayon. Makatulong tayo sa pag-aaral. Kung meron kayong tanong sa bagay na yon sa ating diniscuss, meron din tanongin. Kung ang posisyon nyo ay pwede ba lang hiwalayan, pwede mag-asawa, then prove your point. What's the use of exception to the rule? It is the exception to the whole rule. Tandaan natin yun. The rule is, one woman, one man, one woman for life, no divorce. That's the rule. What is the exception to the rule? Fornication. Pag nagkasala isa sa fornication, pwede mo lang siyang hiwalayan at pag-asawa ka ng muli. Okay, exception to the rule, diba? Yun ang approach natin dyan. What's the rule? What is the general law of marriage? What is the exception to the general law? Di ba mas madaling maunawaan? Ganon? We cannot bind where God did not bind. Hindi yan pinag-uutos ng Diyos. Na ikaw ay pwede mong hiwalayan pag nag-asawa ng pagkikipid, pero hindi ka pwede mag-asawa. That's not what God says. Ngayon, from your personal decision, iniwalay ko ang asawa ko sa pagkikipid, pero ayaw ko na mag-asawa, baka maulit muli. That's your decision. Hindi ka inutos ng Diyos na mag-asawa ka muli. It's just a privilege na binibigay sa atin. You may do it or you may not. Nasa sa iyo. Pero the moment na iniwalay mo ang asawa mo dahil nagkasasa ng pagkikipid, when you decided on that, then simultaneously ang Diyos sisirain na niya yung marriage bond at pwede ka na mag-asawa. Pero yung nagkasala, hindi na sa pwede mag-asawa kahit kailan. So yun po ang ating pag-aaral po sa gabing ito. Maraming salamat sa inyong ang bilis ng oras po. 9:03 na ngayon. Parang tayo, tapos na. By the way po, meron pong isang ganun din po, nagla-live. Tingnan ko lang po rito. Nakita ko po kanina, isang kapatid from, ito po, kung gusto po ninyo mapakinggan, dito po sa Truth and Context, ito po ay isang live din na Facebook ni kapatid na Bernard Kibina. Dito po yan eh. Mas marami ang naganunood po dito sa Truth and Context. Kung gusto niyo i-add niyo sarili niyo, puntahan lang po niyo yung Truth and Context. Para marami po tayo napapakinggan sa salita ng Diyos. The more, the merrier. At nakakatulong po sa pag-aaral natin sa salita po ng Diyos. I am thinking today of the beautiful land I
I shall reach when the sun goeth down. When through wonderful grace by my Savior I stand, will there be any stars in my crown? Will there be any stars in my crown? When at evening the sun goeth down, when I wake with the blessed in the mansions of rest, will there be any stars in my crown? In the strength of the Lord let me labor and pray, let me watch as a winner of souls, that bright stars may be mine in the glorious day, when His praise like the sea billow rolls. Will there be any stars in my crown, when at evening the sun goeth down, when I wake with the blessed in the mansions of rest? Will there be any stars in my crown? Oh, what joy it will be when His face I behold, living gems at His feet to lay down. It would sweeten my bliss in the city of gold, should there be any stars in my crown. Will there be any stars in my crown, when at evening the sun goeth down, when I wake with the blessed in the mansions of rest? Will there be any stars in my crown? Onward rejoicing I tread life's way, higher I'm climbing each passing day. Hilltops of glory now rise in view, where all shall be made new. Hilltops of glory I now can see. Oh, brother, won't you come go with me? Safe on the mountain I soon shall stand, hilltops of glory land. Way down in Egypt, mid burning sand, Moses has started for Canaan's land. Never turn backward, always ascend, onto the journey's end. Hilltops of glory I now can see. Oh, brother, won't you come go with me? Safe on the mountain I soon shall stand, hilltops of glory land. Footsteps of Jesus before us lead, we tread life's journey, His warnings heed. Evil allurements cannot prevail, I'm on the upward trail. Hilltops of glory I now can see. Oh, brother, won't you come go with me? Safe on the mountain I soon shall stand, hilltops of glory land. Meron po umabol na pagbati. John Andarasin, good evening po sa lahat. Brother Lordy, Agosto 12, ang mahal magpaanal na marriage, yan ang isang problema ng iba. Kung hindi po tayo, we cannot afford sa marriage annulment, so kung ka na mag-asawa, wala kang magagawa. Diba? Kaya ang lesson po dito, you have to choose well sa maging asawa mo. Kung naging asawa mo na siya, wala kang magagawa. You have to stick. Ang dahilan lang na pwede ka mo siyang hiwalayan at pag-asawa ng iba mo, nagkasala lang siya ng pakikipi. Otherwise, you have to stay. Wala kang magagawa. Sabi ng mga Bisaya, huwag ka na mahimo, bay. Huwag na mahimo. Ganun na yun. Di ba? Tuloy po natin sa awit at tayo po ay magtatapos na sa ating pag-aaral.
O land of rest for the eyesight, when will the moment come when I shall lay my armor by and dwell in peace at home? We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. No tranquil joys on earth I know, no peaceful sheltering dome. This world's a wilderness of woe. This world is not my home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. To Jesus Christ I fled for rest. He bade me cease to roam, and lean for succor on his breast till he conduct me home. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes. We'll work till Jesus comes, and we'll be gathered home. I sought at once my Savior's side, no more my steps shall roam. With him I'll brave death's chilling tide and reach my heavenly home. We'll work till Jesus comes. We'll work